Mga bata, isang lalaking 8 taong gulang. Humiling siya sa kanyang ama ng isang goryon. Pakinggan ninyo ang kwentong ito. Anak, ihanap kita ng silupin at kawayan at iba pang gagamitin para sa paggawa ng saranggola. Hindi ako marunong, tatay. Madali lang yan, tuturuan kita. Tatay, ibili mo na ako ng goryon. Pag-aralan mo na lamang, mapalipad ang saranggola ng mataas, madadaig mo pa ang taas ng lipad ng isang goryon. Kinakatsawan ako ng mga kalaro ko, tatay. Tinuruan nga ng ama ang bata na higit na mas mataas na pagpapalipad ng saranggola, pati na ang pagpapatagal niyon sa kalawakan. Tignan mo, hindi nasira. Kung goryon yan, nawasak na ito dahil sa laki. Kaya tandaan mo, ang taas at tagal ng pagpapalipad ng saranggola ay nasa husay. Ang malaki ay madaling ang tumaas. At kung bumagsak, laging nawawasak. Kalimutan ng bata iyon ang tungkol sa saranggola nang maging 14 ano siya. May iba na siyang hilig, damit, sapatos, malaking baon sa eskwela, pagsama-sama sa mga kaibigan. Anak, isang sapatos lamang ang gamitin mo sa pasokang ito. Kung masira, saka na papalitan. Magtipid ka rin sa damit at huwag kang gasta ng gasta. Hindi madaling kitain ang salapi. Kawawa na ako, tatay. Anak ako ng tanging may-ari ng istasyon ng gasolin at machine shop sa bayan. Pero ang mukha ko ay parang pobre. Presente ka naman malinis ang damit mo. Gusto ka sa mga gamit sa eskwela at gusto ka rin sa pagkain. Hindi dapat sobra sa pangan isang kabataan tulad mo. Napahirapan talaga ako ng tatay. Isa-isa pa naman akong anak. Pero ang turing niya sa akin ay parang ampon. Hindi totoo yan, anak. Alam mo, mataas ang pangarap niya para sa iyo. Bakit? Ano bang gusto niya para sa akin? Ibig niyang ikaw ay maging mahusay na inhenyero. Anong kurso kukunin natin sa kolehiyo? Commerce tuloy natin. Sige! Commerce ako, tay. Naobserbahan kita, anak. Hindi mo hilig ang commerce sa palagay ko. Mechanical engineering ang bagay sa iyo. Tunungin mo pa ang iyong ina. Di naman sa kinakampihan ko ang iyong ama, anak. Pero sa tingin ko, engineering nga ang bagay sa iyo. May machine shop tayo. Sino ba naman ang magmamana? Yun, kundi ikaw lang. Ayaw ko na mag-aral, inay. Tipid, pagtitiis. Kahiyan lang ang dinaranas ko rito. Bakit ba akong ginaganon ni tatay? Nais ba niya akong pahirapan? Tiwala ka sa amin, anak. Wala kaming gagawin ng iyong ama kundi makakabuti sa iyong hinaharap. Makabubuti ba sa akin na magmukhang masahan at magdildil ng asin? Makabuting matuto kang magtiis pagkatapos mo naman ang pag-aaral at magtagumpay ka sa hanap buhay, magiging magaan sa iyong lahat. Bakit ko ba kailangan magtagumpay? Hindi ba pinamana ninyo ni Itay ang ating kabuhayan? Totoo yan, anak. Pero paano mo mapapaunlad ang ating kabuhayan kung hindi mo alam ang mga hirap sa pagtatayo niyan? Ngayon, anak, bibigyan kita ng 50,000 piso. Gamitin mo sa paghahanap buhay. Akala ko ako nang hawak sa ating machine shop pagkatapos ko ng pag-aaral. Bata pa ako, anak, kaya ko pang mag-asikaso sa hanap buhay na yan. Bakit pa, Itay? Meron naman tayong negosyo. Mabuti na yon para makatindi ka sa sarili mong paa. Alam kong malaki ang hinanakit mo sa iyong ama. Gayunman, ibig ko sa isip mo, ang kinabukasan mo lamang ang iniisip ng iyong ama. Tayo siya ng machine shop sa dulo ng kanilang bayan. Bakit
Bakit hindi ka sa ikatlong bayan nagtayo ng machine shop? Magkukumpetensyahan pa tayo rito. Akala ko ba'y bahala na ko sa buhay ko, tay. Sa bagay, marunong magturo ang karanasan. Binigyan ng kita ng